Baka kasi umatake na naman yung mga anti-Marcos at sabihin nasa ng Pangulo. Sabi natin kanina in close monitoring siya. Alam natin kasi yung ating gobyerno ngayon, administrasyon, hindi man po lutang. Tulad mga kababayan ang sinabi natin kanina, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot na po ng pakikiramay, solidarity with the Japanese people sa nangyari pong pagtama ng magnitude 7.6 na lindol sa Japan sa bagong taon mismo, kahapon. So ito yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi niya, we are deeply saddened to hear of the magnitude 7.6 earthquake in Japan on New Year's Day. We are in close collaboration with the Japanese government to secure the welfare of our kababayans who thankfully remained unharmed. Baka kasi umatake na naman yung mga anti-Marcos at sabihin nasa ng Pangulo. Sabi natin kanina in close monitoring siya. Alam natin kasi yung ating gobyerno ngayon, administrasyon, hindi man po lutang. So sabi niya, we have made the offer to assist in any way that we can in the face of shared climate challenges within the Pacific Ring of Fire. We stand united with Japan and stay ready to provide support from the Philippines. So automatic yun po kasi yung Japan po, partner natin. Ang dami pong naitulong sa atin through the JICA at saka yung ODA, Official Development Assistance. Yung mga JICA projects po, ang dami-dami. Yung Japanese International Cooperation Agency, ang daming mga ipinagawang mga buildings. Dito nga sa amin, karamihan mga evacuation centers na pwedeng magamit sa panahon ng mga calamities tulad ng bagyo, mayon eruption. In other provinces in the country, ang dami rin po ng mga JICA projects. At sa panahon ng mga ganitong calamities, automatic yung Japan sa pagtulong sa atin. So tama lang na tayo din, automatic din yung ating pagdamay sa kanila. So sabi kanina sa balita, more than 30 30 casualties. And I think madadagdagan pa yan, mga kababayan, sa paglipas na mga oras. Now, according to the Philippine Embassy sa Japan, wala man na mga Filipino ang namatay o na-injured. Yung ating Department of Migrant Workers nagsabi na sila po ay in close monitoring sa sitwasyon po ng ating mga kababayan sa Japan. Lalo na doon po sa Ishikawa in the Toyama Prefectures. Doon po yung sentro ng epicenter ng lindol. So sabi dyan, based on data, may 1,194 na mga Filipinos nagtatrabaho doon sa dalawang prefectures, 461 sa 69 sa Ishikawa, tapos 725 sa Toyama. At karamihan sa mga OFWs natin nagtatrabaho sa mga manufacturing companies at yung iba na sa sa carpentry and welding sectors. So yan po yung mga latest ngayon, mga kababayan, ang automatic na aksyon ng ating pamahalaan sa pakikiisa at pagtulong sa ating mga OFWs kung kailangan nila ng immediate assistance po in relation dito po sa napakalakas na lindol na tumama on New Year's Day sa Japan. So yan po yung ilan sa mga nagiba na mga kabayan doon po sa Japan sa pagtama ng lindol. Sa Los Angeles, tinamaan din ngayon ng 4.1 magnitude ng lindol. So yan mga balita ngayon. Talagang totoo yung sabi sa Bible, earthquakes in diverse places, wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes in diverse places. Yung Russia po,
Sabi ni Putin, lalo nilang patitindihin ang attacks nila sa Ukraine. Yung Ukraine din po, ganun din yung kanilang gagawin daw. Sabi ni Zelensky, abang sa pagpasok ng 2024, sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, lalo nilang paigtingin yung giyera sa laban sa mga Hamas. Habang dito sa atin, mga kababayan, alam na ninyo yung tension dito sa West Philippine Sea na ang sabi sa mga balita, lalo ngayon na nagiging seryoso. Pagdating naman po sa politika, lalo yatang uminit yung bangayan ng mga Marcos supporters at saka DDS, pati na mismo ng mga principals, yung mismo ng mga politiko natin. Makita niya, Mr. Maravillas, pati nga po si Super Ate may pasari ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas, na pasaring ni Super Ate? O yan po ang latest ngayon from Impact Leadership. Sabi ni Super Ate, sino man ang ating kaalyado, wala tayong maasahan kundi ang ating sarili. Senator Amy Marcos urges Filipinos to rely on themselves for national security. Warning of simmering social unrest in her New Year message. Kita ninyo, may social unrest daw, sabi ni may nakaambang social unrest, sabi ni Super Ate. Ramdam na niya siguro, Mr. Maravillas, yung pagkawasak ng unity. Nakasili po si Super Ate kasi barkada niya mismo. Barkada niya po ang author ng social unrest. Yung nanggagatong po ng gulo dito sa administrasyon ng kanyang kapatid. Di ba? Kaya alam niya. Lagi niyang kasama. O sabi diyan, tanggapin natin na sa punot dulo, sino man ang ating kaalyado, wala tayong maasahan kundi ang ating sarili. O, kita niyo na, mga kababayan. Finally, in-acknowledge ni Super Ate na kanya-kanya pa rin, mga kababayan. Bahalaan niya tayo sa ating sarili. Hindi natin maasahan ang mga kaalyado. So sabi niya, mahalagang ipagtanggol natin ang ating mga pamilya at anak para sa isang mapayapang kinabukasan. Matagal nang sinabi ng aking ama na ang lipunan natin ay parang bulkan na malapit nang sumabog dahil sa kasakiman, pang-aapi at pagtatraidor ng mamamayang Pilipino. Sana hindi pumutok ang bulkan sa bagong taon, 2024, at naway makamit natin ang isang mapayapang kinabukasan para sa ating bansa. Di ba, mga kababayan, makaulugan yung New Year's message ni Super Ate? Tama yung mga analysis ko po. That blood is thicker than water. Marcos pa rin ang, siyempre, silang mga Marcos ang magkakampi-kampi. Di ba? Sabi niya, mahalagang ipagtanggol natin ang ating mga pamilya at anak para sa isang mapayapang kinabukasan. Di ba malinaw po? Pamilya at anak, hindi po yung ibang tao. Alangan man si Inday kasama sa pamilya Marcos at si Maudigs. Kahit sinabi pa ni Super Ate na parang tatay niya, pero hindi niya tatay. So tama yung mga analysis natin na blood is thicker than water. Kumbaga, nakikipag-alyado, pinagtatanggol ni Super Ate ang pamilya Duterte kasi as much as possible po, ayaw niya ng gulo. But kung talagang hindi maiwasan ang gulo po, dahil po sa kasakiman sa politika at kanya-kanyang ambisyon, saan pa man po kakampi si Super Ate kundi sa kanyang pamilya.
Siyempre sa kanyang kapatid na si Bungit. Tama po? Yun ang ating analysis. Sabi ko nga, si ate, I think ginagamit lang niya yung sinabi doon sa The Godfather 2. Yung sinabi ni Niccolo Machiavelli na sinabi doon sa The Godfather 2 na pelikula na keep your friends close, but your enemies even closer. Di ba? Kasi po, I think, feel ni Super Ate na pagpasok nitong 2024, titindi po ang bangayan sa politika at malamang sa malamang, mga kababayan, magiging pong open attacks na po ang gagawin. Wala nang pakimi-kimi. Sinimula na po ng tatay at si Inday mismo po. Kaya inaasa natin sa susunod pong mga araw, malamang si Inday po mag-goodbye. Mag-goodbye na po as Defense Secretary. At tuloy na po na maglileni-leni. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang po kasi padilim na. Nasaan ka niya, Mr. Maravillas? Nasa labas ako ngayon. Medyo padilim na po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.